Magandang hapon po sa lahat. Ngayon po alas 5:50. So, mayap adgat padapon. Naimbag malim. Maray na hapon. Maayong hapon. Maupay nga kulop. At sa lahat-lahat na mga kababayan ko ay makinig po tayo sa ngayon. Ang ating pag-usapan, patungkol pa rin po dito sa pag-aresto kay Ginoong Duterte. At ang nangyari po ay lumalabas na talagang mali. So lumalabas na tama ang lahat ng aking legal theory. Tama ang aking legal theory na hindi pwedeng sabihin na hindi na kailangan ng warrant of arrest galing sa korte natin, sa lokal na korte. Ang aking pagbabasihan nito ay unang-una rin, ang nangyari din, sinabi ito ng international constitutional law expert na napakagaling na abogado na si Attorney Alexis Medina, na siyang taga San Sebastian College at nagtuturo din sa PUP na maraming eskwelahan tinuturuan at bar reviewer. At sa kanyang tahasang sinasabi na kahit RA 9851 pang ginagamit nila ni Remulla, na kumbaga nagkamali sila, sinabi nila yun ang ginamit nila, wala pa rin, dadaan pa rin lahat sa korte. At ipapaliwanag niya rito. So ngayon, papakinggan po natin siya. Pero bago natin siya mapakinggan, sabi niya, Bili-Bili, wala kayong viewer toto. Bakit? May viewer ako Hindi mo ba nakita? Marami po. Marami tayong viewer. Tapos, ang mangyari po ay dito na nasupalpal, na papahiya si Boying Remulla sa kanyang sinasabi na kaya daw nila diniritso na si Duterte sa The Hague. Kasi daw ginamit daw nila executive, sinabi nila na sinunod daw nilang Article 59 dahil po ay sila naman daw yung nagtumayo, ang Department of Justice ang tumayo na competent judicial authority. Nagbigay pa sila ng report na pinadala pa sa The Hague na sinertify nila na sila yung lahat nagkonfirma na yung warrant of arrest ay tama at si Digong Duterte ay tamang tao na hinuli. So, yan ang unang salita nila. Sinabi pa yan mismo ni Yusek Nikki T, yung Nicolas Felix T. At sinabi pa rin yan, ni si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon, ang nagsasabi na tumayo yung Department of Justice na competent judicial authority. So sa lumabas mong kabubuhan nila, na siguro na narindi na sila sa mga batikos na mga abogado at mga constitutional law expert at mga expert din sa law na hindi po competent judicial authority ang Department of Justice, kundi tanging korte lamang ang competent judicial authority. So kung ganon, hindi pwede tumayo kayo. Kasi bakit? Ang competent judicial authority ay sa pangalan pa lang judicial, judge. Yan, ganon yan. Tapos ang pagkakaiba po ng judge at saka piskal, ang piskal at sa DOJ ay magre-recommenda lamang sa mga kaso na isasampa. Wala silang karapatan maghusga. Ang karapatang paghusga o kapangyarihan o gawaing paghusga ay gawaing pagiging judge. So wala pong gawa ang piskal na magiging judge. Ang humahatol pa rin na magiging judge ay ang korte. So kaya lumalabas na maling-mali talaga sila. So nung mali sila, nagbago sila ng depensa. Hindi na daw Article 59 kasi narinig nila maraming mga international law professors din, expert na nagsabi na hindi daw pwedeng gamitin ang Article 59. Yun naman, papaling-paling naman, lumalabas pa na incompetent. Yan ang ibig sabihin English ng bobo, incompetent, yung Department of Justice para ipatupad kung ano dapat ipatupad na batas. So ngayon, nagsabi, kagaya na marami nagsabi na
kahit si Justice Antonio Carpio sabi na hindi raw magagamit ng Article 50 ng Rome Statute sapagkat wala na daw Pilipinas, hindi nakasapi ang Pilipinas sa Rome Statute o di kaya sa International Criminal Court. Tapos ganun din, ang narinig ko si Dean Ralph Sarmiento ng University of St. Lasal Bacolod, College of Law, na hindi rin daw pwede magamit. Well, to the contrary, ako ini-argue ko pa rin na dapat gamitin ang Article 59 ng International Criminal Court o Rome Statute na nagsasabi na kapag may maaresto kayong tao sa sugo o sa pakiusap ng International Criminal Court ay dapat dalhin ka agad sa korte. At ang korte na bahala mag-ascertain kung gagawin niya number 1. Kung ang taong hinuli ba ay siya nga ba ang hinuli at siya nga ba nakapangalan sa warrant of arrest at ang warrant of arrest ay titingnan pa ng judge. Pagkatapos, titingnan kung ang proper process or due process ay nasunod. Pangatlo, ay titingnan kung ang karapatan ng akusadong hinuli ay ginalang. Ganun yung una. So that is paragraph 2 ng Article 59 ng Republic Act, Rome Statute. So kung ganon, ibig sabihin po, dapat talaga sundin. Bakit? Sa argumento ko, aking argumento na sinasabi ko mali po sila ni Justice Antonio Carpio, mali din po si Dean Ralph Sarmiento, sapagkat po maituturing pa rin na kasapi ang Pilipinas sa International Criminal Court kahit na nag-withdraw na ito. Sapagkat po, sa ilalim po ng Article 127 ng Rome Statute, nagsasabi kahit sino po ay pwede mag-withdraw. Kahit sinong kasapi ng ICC ay pwede mag-withdraw. So kung pwede mag-withdraw ay may kondisyon, dalawang kondisyon. Ang unang kondisyon po ay kailangan maging epektibo lamang ang pag-withdraw 1 year after the withdrawal. Kaya nga sa kaso ng Pilipinas, nag-withdraw ang Pilipinas sa utos ni Ginoong Duterte noong March 17, 2018. So naging epektibo, hindi na tayo membro noong March 17, 2019. So hanggang March 16, 2019 lang. At kailan ba nag-umpisa ang Pilipinas naging membro? Noong November 1, 2011 sa panahon ni Noynoy Aquino. So ibig sabihin, sinasabi ko na dapat sundin ang Article 59 kasi makonsidera pa rin tayo na miyembro ng ICC dahil sa rason na mayroon pa tayong obligasyon. Sabi ko sa inyo, dalawa ang kondisyon bago ka mag-withdraw. Ang una, sinabi ko na kanina, yung kailangan 1 year pa bago maging epektibo ang pag-withdraw. Pangalawang kondisyon po ay dapat ay makipag-cooperate ang Pilipinas sa lahat ng mga obligasyon na nanggaling sa panahon ng ito ay kasapi pa ng International Criminal Court. Ngayon, hindi naman lingid sa kaalaman natin na yung mga kinaso kay Duterte ay patungkol po sa mga facts of the case, sa mga pangyayari na patayan sa panahon ng membro pa ang Pilipinas ng International Criminal Court. Yun ay mula noong November 1, 2011 kung saan mayor pa si Digong Duterte at maraming namatay doon at pinatay ng Davao Death Squad at pinatay din ng mga pulis. So, dalawang uri ng patayan ang nangyari sa Davao City. Mga pinatay ng Davao Death Squad na mga sibilyan at mga pinatay ng mga pulis. Sila ni Arturo Las Cañas na nag-aamin. Tapos, kasunod na mga kinaso ay mga nung siya ay presidente na, yung mga klase-klase na mga pinatay. May pinatay sa tukhang, may pinatay na mga hindi makilalang tao, kundi mga vigilantes, may mga pinatay na SBT or high-value targets, tapos may iba pang pinatay na sa police operation nangyari. So iyan ang uri-uri ng mga patayan na nangyari na inuri ng ating ng International Criminal Court. So pagka ganon, nangyari po yun sa panahon na kasapi pang Pilipinas, so susundin natin ang batas ng Pilipinas ayon po sa prinsipyo ng tinatawag na Pacta Sunt Servanda. Ang prinsipyo po ng international law na Pacta Sunt Servanda ay nag-uutos na ang lahat ng mga kondisyones na nakalagay sa isang treaty ay may obligasyon ng Pilipinas na mag-comply in good faith.
So kasama sa kondisyon dyan ng Article 1 to 7 na oras na umalis ang Pilipinas ay sumunod ka pa rin sa pag-aresto, pag-cooperate. So kung ikaw ay mag-aresto, susundin mo ang batas ng pag-aresto sa ilalim ng Article 59. Okay? Sa Article 59, sinabi ko na pagkatapos mahuli si Duterte, dapat dalhin sa korte. Narinig natin sa video na si Duterte ay nag-demand na dalhin siya sa korte, hindi dinala ni Nick Torre. Tapos, nag-demand din siya na dadalhin sa korte. Tapos may ibang obligasyon pa dito para makita ng korte kung narespeto bang kanyang karapatan, na nabigyan ba siya ng proper process or due process. At ang una, nabigyan ba siya na tama ba yung warrant of arrest, nakapangalan ba sa kanya, siya ba, o yung warrant of arrest ay fake news. Ganon po mga obligasyon. At number 3, sa Article 59 ay nagsasabi na bigyan siya ng pagkakataon na makapagsampa ng kahit anong remedyo sa korte natin. Hindi sinunod. Inamin naman ni Nick Torre yan sa hearing kanina. So ngayon, ng unang rason ng DOJ ay hindi pumatok kasi marami si Justice Antonio Carpio tsaka yung iba nagsabi na hindi daw magagamit ang Article 59, nagkambyo siya. Ginawa, hindi po, guminamit pala namin ay Republic Act 9851, particular po yung Section 17. Ang sinasabi po kasi sa Section 17 na sa panahon na oras na may imbestigahan ang Pilipinas, kagaya ng mga crime against humanity, at kung may iba rin na nag-imbestiga, mga international tribunal, ay bibigay ang Pilipinas. So kung may investigasyon. So ngayon, sinasabi rin dito na pwede rin isuko ng Pilipinas ang mga tao na imbestigahan doon sa International Tribunal. Pero may nakabanggit sa dulo, in accordance with our own laws. Yan nakalagay. So ngayon, ang our own laws, yan po ang sinasabi na dapat dadaan sa korte natin ang pagpapayag na dalhin ang mga Pilipinong nahuli sa ibang bansa. So ano yung ibig sabihin? Saan pundasyon galing yon? Galing po yun sa Article 2 ng ating Constitution na Article 3. Article 3, Section 2 na sinasabi, the rights of the persons to their homes, papers, and effects against unreasonable search and seizures is inviolable. No warrant of arrest or search warrant shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath of the complainant and the witnesses he may produce, and describing particularly the place to be searched and the things and persons to be seized. So, ibig sabihin, lumalabas na tanging judge lamang ang pwede magpalabas. So, ngayon, ano ngayon mangyari dito sa international law na ICC na warrant of arrest? Dadaan siya muna sa korte natin. So, pwede magsasubmit si Nick Torre sa korte, mag-apply siya ng search warrant, ng warrant of arrest. Bit-bit niya ang ICC warrant of arrest para i-authorize ng judge natin. Ang problema, hindi nila ginawa. So ngayon, lumalabas na delikado, matatanggal, mapipilitan na to mag-resign si Mr. Nick Torre. So, iniwan na siya ngayon ng kanyang mga amo kasi mali-mali, lumabas po mali-mali. So ito ngayon, itong pambangga, yung magaling na profesor ng San Sebastian, kung saan nag-graduate din si Sara Duterte, pero itong profesor na ito ay abogado ito ni Grace po noong 2016. So, yan, pakinggan natin po siya. O ito, pasalamat ang mga tayong lahat. Actually, mga kakampi ni Duterte, malaking pasalamatan kay Amy Marcos. Bakit? Kasi kung hindi dahil kay Amy Marcos ay walang hearing na nangyari. At dahil sa hearing na nangyari, natunghayan natin lahat kung ano ba talaga ang totoo. Okay? So ako wala ako sa tao-tao. Basta ako kung anong issue, anong batas, doon lang ako nakatingin. I don't care kung sino mapabura ng pinanilalahad ko. Hindi po ako pro-Duterte, hindi pa ako anti-Duterte, hindi rin ako pro-BBM, hindi rin ako anti-BBM. Hindi niyo pwede sabihin, although malapit si Lenny sa akin, huwag niyo sabihin na pro-Lenny ako or anti-Lenny. Ito lang sa atin, pro-katotohanan pa ako, kaya nga katotohanan po ang ating tirador. Titirahin ko kung sino kumukontra sa katotohanan. So ito,
Pakinggan natin yung hearing ni Tita Aimee o Ate Aimee Marcos. Okay. Kaya't I'd like to recognize Attorney Alexis Medina po. You've written extensively on the distinction and application of surrender versus extradition. Ano ang nangyari kay Presidente Duterte? Surrender ba yan or extradition? Thank you for the invitation, Honorable Madam Chair. And good afternoon, everyone, the cabinet secretaries and distinguished members of the executive branch. Okay. Also, Senator Cayetano, good afternoon, Senator Bongo, Senator Jingo Estrada. Going back to the question, there was the proposition that the immediate surrender of the person arrested to the jurisdiction of a foreign government or foreign state or international tribunal can be undertaken without judicial proceedings under 9851, Section 17. Pakinggan yung paliwanag ni Professor Attorney Alexis Medina. Ang galing na Professor. I respect the opinion of our hardworking and brilliant Secretary of Justice. But nevertheless, I respectfully... tinatawag niya brilliant. Yan paparaan. Kumbaga, binabaliktad niya. Kulang na sabihin, bubo ka ng sekretary. Disagree. Surrender without judicial proceedings might amount to a violation. Ulitin natin. At saka Going back to the question, there was the proposition that the immediate surrender of the person arrested to the jurisdiction of a foreign government or foreign state or international tribunal can be undertaken without judicial proceedings under 9851, Section 17. Ulitin natin I respect ang tanong, pwede ba mag-aresto kay Duterte at ipalipa rin sa eroplano kagad gamit mo lang ang batas sa Republic Act 9851 sa ilalim ng Section 17? Ito po ang sagot ni Attorney Magaling Alexis F. Medina. Mas magaling pa sa aking abogado ito. The opinion of our hardworking and brilliant Secretary of Justice. But nevertheless, I respectfully disagree. Surrender without judicial proceedings might amount to a violation of the liberty of abode that is guaranteed by Section 6 of the Bill of Rights. Okay Sabi niya, kung pinadala si Duterte na walang daan-daan sa korte, nilabag natin ang Section 6, Article 3 ng ating Constitution na patungkol ito sa liberty of abode and of changing the same. Ako naman ang argumento ko doon sa Section 2 na only the judge has the power, local judge has the power to issue warrant of arrest, and that nobody can be arrested in the Philippines without the warrant of arrest except if it is an arrest without warrant which is warranted or payagan sa kung ikaw ay huli sa akto o di kaya ikaw ay nahuli katatapos lamang ng krimen at ang humuli ay may alam sa mga sirkumstansya kung paano nangyari at magdudulot ito sa kanyang konklusyon na fair and reasonable na yung huhulihin ay yang ang tao gumawa ng krimen. Pakinggan natin si Attorney Alexis Medina. The liberty of abode cannot be impaired without a lawful order of the court. Yan The liberty of abode. Hindi mo siya pwede tanggalin si Mr. Duterte sa Pilipinas papunta dalhin mo sa The Hague kung walang lawful order ng korte. Yan. That's the text of the Constitution. Yan ang Now, teksto. Ibig sabihin nakasalita mismo sa Constitution. Constitutional protection is a barrier for any government action that would simply compel an individual to change his residence. So to compel a person, to expel a person from his country of residence without a lawful court order by excluding the judicial process might amount to a violation of the liberty of abode. Kaya malalabag daw ang liberty of abode. Kung ginawa mo kagaya kay Duterte, dalhin na lang doon pagkabitbit at wala nang hindi na dumaan sa korte.
Now, surrender as an option under Section 17. Ayan, surrender as an option under Section 17 of 9851. Makinig ka! Makinig ka, Mr. Remulla. Kahit nga si Dean Antonio Carpio, si Justice Antonio Carpio, ay nung tinanong siya ni Christian Esguerra, kung ikaw ang justice, papayag ka ba na isurrender lang ang tao na walang court order? Sabi ni ex-justice Antonio Carpio, hindi po ako papayag, dapat dumaan sa korte. O yun. Ganon din si Attorney Alexis Medina. Is applicable only in very narrow situations. One is when the person to be arrested has already voluntarily surrendered to the custody of the national government, in which Hindi pala yun kung sumurinder kagad para si Duterte. Hindi sumurinder eh. case that negates the necessity of the extradition process. The other option is when the person to be arrested is actually an alien, in which case there's no need to go through the extrajudicial process. It's only a deportation process which does not involve a court proceedings. Pwede daw, maliban sa volunteer, si Duterte, kung hindi Pilipino ang hinuli, pwede yon. Kasi ang gagamitin naman, batas naman sa immigration, na gawin lang, oy, ano ka eh, tawag dito, undesirable alien. Sige, pakinggan pa natin ulit si Attorney Alex Medina. So, in those two instances, surrender without court proceedings would be possible. Other than those proceedings, it would be very difficult to maintain that is sanctioned by the Constitution. So ang Thank you, Your Honor. sinasabi po ninyo, dalawa lang pagkakataon na pwede mag-surrender. Kung yung mismong akusado at arestado ang nagsusumite sa pamahalaan, yun, pwede yun. Yes po. Kusa niya yun. Yes. Ikalawa, kapag banyaga, Yes po. hindi naman Pilipino, Yes po. deport, executive action yun. Yes po. Mabilis, walang kailangan na korte-korte. Yes po. Klaro klaro. Sabi-sabihin, mali kayo. So yun lang, wala na pong ibang exception, wala na pong ibang sitwasyon kung saan pwedeng surrender. Kasi pinagpipilitan na sinurrender, sinuko ang Pangulong Duterte ng pamahalaan sa Interpol. Yun ang pagkaintindi ko sa sinasabi kanina. Sinasabi ninyo, hindi po pwede yun. 2 pagkakataon lang ang po pwede isuko ang isang Pilipino. Yung isa pa nga, hindi sa Pilipino. Attorney Medina po. Yes. Thank you, Madam Chair. I stand by my statement. There may be possibilities that surrender can happen in other situations, but certainly surrender of a person necessarily requires the lawful order of the court. And this requirement is consistent with the policy of the Constitution that whenever there's a deprivation of liberty, court intervention, judicial proceedings, judicial process is a requirement because the right to liberty is placed in an exalted status in our constitutional system. Hindi po pwedeng, the Constitution does not contemplate exclusion of the court process in depriving a person of his right to liberty. Kung hindi pwedeng isuko ang isang Pilipino na hindi pumapayag, hindi naman voluntary, ang ibig mo sabihin, ang iba pang pagkakataon, extradition na. Yes, That's the only legal process to enforce surrender to the ICC. I-extradite na kapag Pilipino ka. Tama po ba? I agree, Madam Chair. Thank you. And extradition is a judicial proceedings. Involves judicial proceedings po. Okay. Ma'am, may I At respond? maliwanag din dito, maski yung Interpol mismo, sinasaad na kinakailangan provisional arrest, extradition to be applied for in conformity with national laws. Sinasabi nga sa ating konstitusyon, sa ating Korte Suprema lamang at sa mga iba't iba pang korte. Kasama pa ba yung korte sa ICC? If I may comment, Your Honor, can I give the context for my statements? Yes, please. Yeah, okay. My apologies. I had to answer the question directly. I was invited on the basis of a post I made online, a legal opinion on the arrest of the former president
I'd like And also to. your qualifications as an Yes, yes. international lawyer. No, I actually am a teacher of constitutional law. I taught at San Sebastian College, Recoletos, Manila, the Polytechnic University of Manila, and the New Era University. I also give lectures for bar review examiners. Okay. Well, when I posted uh, a legal opinion on the arrest of the president, to my surprise, it gained public traction. And my objective in posting that is really for academic discourse, not for any legal or political advocacy. I'd like to make it clear to everyone in the room, I am not here as a partisan. Okay, I am not involved in any political activity. My views that I posted are from the detached perspective of an academic. Full disclosure po, I've never met you before. Yeah, opo. I've only read you. Thank Yeah, you. thank you po. And to be honest po, 2016, I did not even vote for the former president. I was counsel for Grace Poe. Okay, so Senator Grace Poe. So my view that the arrest and detention and expulsion of the former president may have infringed several constitutional guarantees in favor of the former president. Oh, sabi niya nakalabag daw sa mga several na constitutional guarantees or mga batas. 'Yon, ng presidente. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. Attorney Medina. I think Senator Cayetano has evinced Pakinggan his niyo, desire to Well, Senator Cayetano, magaling dito nung pakita ng galing. full disclosure then, I'm trying to be non-partisan. I ran as an independent last election, no political party. But I did vote for the president in 2016. No, so I saw the SOJ raising his hand. Would you like to give your comment now, or I'm actually going to ask him questions on this? Then I'll ask the chair to give you time to rebut. I or would like to hear your questions Okay, and answers. thank you for that. So, sir, tayo ba nag-meet na rin ba tayo? I don't think so, I sir. don't think so. Sabi naman Bisaya, lagum si Rimulya. Wala ka talaga kwenta. So, yeah. Yes, so I don't mean to be rude, and I thank you for your, volunteering your opinion. Kasi nga, basically, there's so much confusion. So we're trying to get through the confusion, not only for today, but also for tomorrow, to make sure that we respect our constitution and everyone's right is protected. So my first question, do we, in this room, do we all agree that if there's conflict between international law and our constitution will prevail? Yes, Your Honor, that's the doctrine of constitutional supremacy. You agree, SOJ? No, yeah. If there's conflict, di ba? Kasi sinabi naman sa Constitution that international law forms part of the land of the law. So if there's no conflict, wala tayong problema. Okay, para maintindihan yung tinatanong ni Attorney Alan, ni Senator Alan, kung may constitution tayo at ito ay kontra sa sinasabi ng international law, alin ang mananaig? So, klaro, ang mananaig ang ating konstitusyon. Kasi mayroong tinatag na doktrina na tinatag constitutional supremacy. Okay? So, tingnan natin, ano bang depekto dito? Nakikita ko sa Article 59 ng Rome Statute ay wala namang pagkontra kasi nag-utos nito dadaan sa korte. Sa ating batas naman sa konstitusyon, kailangan lahat ng pag-aresto dadaan sa korte. Tapos, ang tinitingnan nila ni Rimulya na ginagawang batas na sinasabi Republic Act 9851 ay automatic na daw papadala na. So dito ngayon, hindi po pwede mangyari yan kasi sa ilalim ng Constitution na mas mataas sa batas ay iniuutos na lahat dadaan sa korte. Tanging judge lamang ang may kapangyarihan na magbigay ng warrant of arrest. At besides, sinabi pa ni Attorney Alexis Medina na lalabagin mo pa rin ang Section 6 ng ating Article 3 sa Constitution na nagsasabi the liberty of abode and of changing the same shall be inviolable. So except lang yan mga national security. Okay? Pakinggan natin. Okay. So having said that, one of the fundamental or yung anchors or foundations of the Philippine Constitution, also from the U.S. Constitution, is Section 1 of the Bill of Rights that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of law.
Agree, sir? Yes, Your Honor. Okay. So when we arrest someone, we're depriving him of liberty. Yes, Your Honor. When we deport someone by virtue of a warrant arrest, let's say like in the case of Congressman Mark Jimenez extradition with the US, we're depriving him of liberty. Yes, Your Honor. Okay. So when we, I don't know, alleged lawful arrest, let me just use it that way while we're determining of former President Duterte and then putting him to a plane to Hague, we deprived him of liberty. Yes, Your Honor. Okay. So the next question, was he given due process? So ang sinasabi po ng government, there are two ways, extradition or surrender. Yes. Okay. And tama po ba, this law that we're invoking now was passed before we ratified yung ICC? Yes. Mhm. This law was prior to the ICC, no? Judicial Notice. Republic Act 9851. 9851. No? I mentioned that because in the interpellation of, I think it was Senator Gordon and Senator Loren, and then meron din Senator Miriam, it was made clear doon na kailangan magpasan pa ng ibang legislation for the pag mag-a-arrest. Ayan, no? Senator Legarda, so even if the executive ratifies it and we concur on its ratification, and we pass this proposed measure that we are contemplating now, is it not enough to implement the Rome Statute? Mali lang yung records, wrong statute nakalagay. Pero mukhang tama din na wrong talaga. Pero Rome Statute dapat to. Okay. Senator Gordon, yes, it is just like the VFA all over again. It is not enough, Mr. President, because there will be a mechanism upon which we would have to surrender certain nationals who have committed war crimes or violations against covered by the statute that we have not to be met, no? So meaning, if you take judicial notice of this, while we were passing this law later on, the intent of the legislature was to pass a mechanism for surrender. You can dispute that later on, sir, and look into it. I don't think we'll finish everything naman today, di ba? Some of this we really have to also consult everyone, no? But having said that, I think the point of the senators there was, klaro kasi extradition. So sa extradition, mako-comply mo yung due process sa Section 1 because you will, tama ba ako, you will be brought before a judge. Yes po. They will show you the extradition notice and the other papers like the warrant of arrest, and the person being arrested can answer before the judge. Tama Yes po ba? po. Okay. So let me go to Section 2. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for whatever purpose shall be inviolable, no? So i-google na lang natin inviolable, but tama ba? Basically, you cannot violate this. Opo. Okay. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge and after examination under oath or affirmation of the complainant and the witness he may produce, and particularly describing the place to be searched and the person or things to be seized. Okay. Mas bata ka ba sa akin? 1970 ako pinanganak. Matanda na po ako. So, Yeah. halos magka-age tayo. Hindi po, mas matanda po ako. Mas matanda ka ng kwat. Sorry, mas mukha kang bata sa akin. But, no, the point is, because medyo middle kaming pinanganak nun, I think mas ka-age ko si Gilbert, no? So, ang alam ko lang, by the time kasi I got to law school, 87, 97 ako graduate, 10 years na tong constitution na to eh. This was all a reaction to martial law, where they had different kinds of warrant of arrest, including yung ASO and whatever, which were all legal during that time. Ha? I'm not judging that time. I'm just saying, both under martial law, the former constitution, jurisprudence, going from the Spanish to the Japanese period, to the American period, to our independence. So in the wisdom of the Filipino people, pinasa to na except, ang alam ko lang exception, there may be one or two, but alam ko exception yung sinabi mong deportation because when they come in, hindi na kailangan pumunta sa judge, immigration officials can deport or arrest them, di ba? Pero otherwise, hindi pwedeng
si SOJ, DILG, hindi pwedeng si Secretary, no matter how brilliant Secretary Gubo is, when he's in the military can only arrest ata their personnel, no, under certain codes, di ba? But he cannot issue a warrant of arrest, di ba? So the safeguard of each and every Filipino sa due process is you're brought before a judge, and due process is one, yung nakalagay dito, that you're informed about the nature of and the words is in 12. Yan. Sa section 12, any person under investigation for the commission of offense shall have the right to be informed of his right to remain silent and have competent and independent counsel preferably of his choice. Yan po, General Torre, yung Miranda rights na binasa mo kay former President Duterte. Tama po, no? I didn't see Senatore, alam mo, mali ka. Kaya ako sa'yo, mag-resign na lang. the whole video. I just heard SILG said that there's a whole video, but I only saw sa internet, pero nakita ko binasahan. Okay. Pero nakalagay dito, okay. If he cannot afford, he can be given a counsel. So may question ako later on dyan. Okay, but on section 14, ito. In all criminal prosecution, the accused shall be presumed innocent until contrary is proved and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel. Ito importante. To be informed of the nature and cause of the accusation against him. O, tanungin mo si Nicolas Torre kung ininformahan niya si Duterte kung anong nature and cause of accusation. And then to have a speedy trial, no? So meaning, the more you have to explain yung cause at yung nature kung foreign, because you're not familiar with their laws compared sa laws natin. So for example, in the case of Mark Jimenez, he questioned the extradition request before a Philippine judge. I googled it, nakalagay pa nga doon. Nagrereklamo siya, mas atat pa daw yung Pilipino na extradite siya kaso sa Amerikano. I don't even know it's true, no? But my question is, sir, so is it your proposition that if we surrender without an arrest from a Philippine judge, we're denying him due process? That's my words based on section 1, but feel free to use your words. Thank you, Senator. Yes, I agree. Basically, the principle involved here is due process. I think a lot of commentators have already pointed out the requirement of adherence to the principle of due process. So whatever it is that the government action is taking that would deprive a person of life, liberty, or process or property, it has to go through a certain process. It's called procedural due process. If it's a crime, it's a criminal due process. It's a procedural due process requires opportunity to be heard, reasonable opportunity to be heard Ayun. by and in an impartial or before an impartial tribunal. O, yan Klaro yan Mr. Mr. Remulla, klarong-klaro yan. Mr. Nectore, klarong-klaro yan. So, lahat kayo po ay nag-violate yan. Nako, paano pang gagawin natin dito? So, hanggang dyan lang muna ang ating basta clear lang na mali sila. So, very clear naman na tama ako na kahit ano pang mangyari, kailangan dadaan ng korte. Kung dadaanin man natin sa Article 59, dadaan pa rin sa korte. Kung dadaanin natin sa Republic Act 9851, dadaan pa rin sa korte. Hindi pwede, wala pong aresto na hindi judge dadaan. Maliban lang yan kung warrantless arrest na huli sa akto na gumagawa ng krimen. So kaya, mali po yung sinasabi ng iba. Kasama na si Leila de Lima dyan. Kasama na kung sino-sino pa. Si Attorney Claire Castro. Mali yung Republic 9851. Papayag ba kayo? Arestuhin lang kayo. Wala, hindi dumadaan sa korte. Oh. So with that, with due respect sa lahat, ay babalik na lang tayo. Marami pa tayong pag-usapan na iba. At least very clear na sa ngayon na hindi pwedeng dalhin iputbulin si Digong Duterte papunta sa eroplano at dadalhin sa The Hague kung hindi dumaan ng korte. Yan lang
At huwag kayong malungkot kung kayo man ay nasa makabiktima kasi inaayos lamang natin dito ang proseso. Kasi ganito po yun, kapag ang proseso ay hindi maayos, ay ma-acquit lang ang akusado. Kaya sa atat ng mga piskal, mga pulis, marami pong akusado na nakalibre, nakalaya, sapagkat dahil sa mga maling-mali na mga kaatat-atat nilang hulihin. Mali-mali tuloy, may mga pananim ng droga, pananim na kung ano, basta mahuli lang. So, ngayon, let us put everything in proper perspective. Para kung dumaan na sana sa korte si Duterte, nag-antay kayo, hindi naman yan national issue na makakapatay sa bansa natin. Iba yung gera. Pag gera, mamamatay ang bansa natin pag nilusob tayo na kailangan kagad-agad aksyon. Yung yan, makapag-intay naman, hawak nyo naman si Duterte. Makapag-antay nyo kung ilang araw yan, 1 linggo, 2 linggo. Ganun sana ang ginawa ninyo. Ang problema nyo, nakaatat-atat kayo, na pagkamalan kayo tuloy nang hinahabol ninyo ang eleksyon lamang sa May 12, 2025. Maniwala ka ba, Jomar? Tama ba ako? Eleksyon lang talaga habol nito eh. Para kung madala sa ICC si Duterte, ay talo na mga team suka. Ay, nako. Dahil sa eleksyon, dapat magiging fair tayo lahat. Nakakahiya naman kasi sa mga kalaban natin. Pag halimbawa ako presidente, gusto ko patas ang laban. Hindi na meron ka pang ayuda, meron ka pang pang-aresto, o meron lahat na sa inyo na. Dapat patas ang laban. At sa totoo lang, mga kababayan ko, para magpagbabago sa ating bansa, bumuto lahat ng bago. Huwag nyo na iboto ang grupong Duterte, grupong BBM. Ang grupong BBM po ay puro grupong Duterte diyan, mga traidor kay Duterte. Kaya diyan na tumakbo si Manny Pacquiao, si Bong Revilla. Diyan tumakbo si Amy maka Duterte o maka BBM. Pero kung hindi dahil sa kanya, pasalamatan ninyo, DDS ito si Amy. Kung hindi dahil sa kanya, hindi nagkaroon ng hearing nito, hindi nalinawan ng lahat. Sa sunod, ilabas natin pati yung Interpol na nakakita ay ang sulat pala ng Interpol sa kanila, Jomar, alam mo no? May sinasabi sa Interpol, papunta sa government of the Philippines, na kung mahuli si Duterte ay idaan siya sa extradition treaty. Ibig sabihin, hearing mo na. Atat na atat talaga. So, yun lang dyan lang muna tayo ha. Okay. Sabi ni Rene Reganas, walang alam yung si Rimulya. Alam, kunwari lang yan talaga. So, hanggang dyan lang muna tayo at magandang gabi po. Hindi muna ako magtatawag sa inyo kasi maubusan ako ng panahon. Marami pa po akong gawin. At magandang gabi! Boying Rimulya!